Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alakad ko. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Isang magandang araw sa inyong lahat. Nitong mga nakalipas na araw, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga tao bilang mabuting pastol. Di ba? Simula nung linggo hanggang kahapon, paulit-ulit, ng isang pastol. Marami pa din ang hindi naniwala at ayaw maniwala kay Jesus. Marami pa din ang hindi nakaunawa kay Jesus. Kaya naman, sa araw na ito, isa na namang imahe ang ginamit ni Jesus para ipakilala ang kanyang sarili. Isang imahe na pamilyar muli sa lahat. At ito ay ang imahe ng ilaw. Sabihin nyo nga po, ilaw. Pamilyar ba kayo sa kung ano ang ilaw? Hello? Oh, di ba? Alam natin kung ano ang ilaw, hindi ba? Kaya kapag sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan," nauunawaan niyo ba 'yon? Yan ang sinabi ni Jesus. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. May dalawang bagay ang ibinibigay ng isang ilaw. At alam ko, pamilyar tayo sa dalawang bagay na ito. May ilaw ba kayo? Meron, di ba? Oh, dalawa.
ang naibibigay ng ilaw? Una, liwanag. Sabi nyo nga po, sa Ingles, hindi, illumination. Di ba? Oh, liwanag. Illumination. Oh. Yung ilaw, yun yung English nun, light. Oh. Yung binibigay niyang liwanag, illumination. Oh. Ito ang pangunahin, gampanin ng isang ilaw. Ang magbigay ng liwanag. Kaya anumang madilim, kayang paliwanagin ng ilaw. Ito yung kanyang pangunahing gampanin. Kaya nga kapag ang ilaw napundi, anong silbi? Hindi. Kapag ang ilaw napundi, anong silbi? Wala na. Anong gagawin? Itapon na. Anong gagawin nyo dun? Hello, souvenir. Ayaw nyo pa itapon. Pundi na eh. Wala nang gamit. Wala nang silbi. Kasi ang pangunahin niyang silbi ay magbigay ng liwanag. At ito ang nagagawa ni Jesus sa mga tao. Ang bigyan ng liwanag ang kanilang buhay nang hindi sila manatili sa dilim. Dahil ang dilim ay nagdudulot ng ano mangyayari pag madilim? Hindi makakakita. Ano mangyayari pag hindi nakakita? Mangangapa. Ano pa? Ano mangyayari? Maliligaw, madadapa, mahuhulog. Hindi ba? Mawawalan ka ng direksyon. Imaginein mo, wala kang nakikitang liwanag. Saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Kaya nga, kailangan natin si Jesus para bigyan ng liwanag ang ating buhay. Kaya kapag sa tingin mo, ikaw ay nawawala at hindi alam kung saan tutungo sa iyong buhay, sigurado ikaw ay nasa dilim. Ikaw ay nasa dilim. Kapag wala kang direksyon, ikaw ay nasa dilim kasi walang ilaw. Kaya nga, anong ginagawa natin kapag tayo ay nasa dilim? Anong ginagawa nyo pag nasa dilim? Di ba hinahanap ang ilaw? Ano nangyayari pag nawala ng ilaw? Di ba? Hinahanap mo. Di ba? Ano hinahanap mo? Kandila. Hinahanap mo flashlight. Hinahanap mo yung cellphone mo. O kaya, lumalabas ka ng bahay. Hahanap ka ng liwanag. Ganun ang ginagawa ng isang taong nasa dilim. Pumupunta kay Jesus para siya ay maliwanagan. Kung hindi mo matagpuan si Jesus, kung nasan ka ngayon, umalis ka sa kinalalagyan mo bago pa mahuli ang lahat. Dahil sigurado, maliligaw ka at mapapahamak ang iyong sarili. Isang senyales ng isang tao ay nasa kadiliman ay kung hindi niya nakikita si Jesus sa kanyang buhay. Unang nagagawa ng ilaw, magbigay liwanag. Pangalawang nagagawa ng ilaw ay magbigay ng init. Sabihin nyo nga po, sa Ingles, warmth. Warmth. Imagine natin, ang buhay na walang ilaw, bukod sa madilim, ano? Hello? Pag walang ilaw, bukod sa madilim, malamig. Hindi ba? Kaya nga paggabi, di ba? Walang araw. So, medyo malamig. Although mainit talaga ngayon dahil summer. Di ba? Pag walang ilaw, malamig ang buhay. Kaya nga, kapag sinabi ang isang tao ay malamig, anong ibig sabihin? Kapag ang isang tao malamig, anong ibig sabihin?
Wala siyang init na nabibigay. Walang init, walang emosyon, walang pakiramdam, walang pakialam. Di ba na gano'n? Di ba? Ang lamig-lamig mo naman. Di ba? Ang cold mo naman. Di ba? Kapag sinabi ang tao, malamig na, ano ibig sabihin? Patay na. Di ba? Pag hinawakan mo, malamig na siya. No? Patay na. Patay, hindi lang dahil wala ng buhay, kundi walang kabuhay-buhay. Yan, parang kayo, ang lalamig ninyo, di ba? Kinakausap, walang kabuhay-buhay, no? Walang imik, walang pakialam, ganyan lang, tulala lang, no? Ganyan, no? Hindi ko alam sa mga ito, no? Wala kayong kailaw-ilaw, kainit-init, no? At ganun sa buhay, kapag ang tao malamig, walang nabibigay na init. At dahil walang nabibigay na init, ibig sabihin, walang nagmumula sa puso. Kasi sa puso, nagmumula ang init. Kaya nga, sinasabi natin, sa puso, nagbibigay ng pag-ibig, naglalagablab, nag-aalab. Ano ibig sabihin nun? Punong-puno ng pag-ibig. Kaya ang tao, pag malamig, wala ng pag-ibig. Patay na. No? Sumuko na. No? At iyan si Jesus. Si Jesus nagbibigay ng init. Kaya nga, ang simbolo lagi ni Jesus yung may puso. May pag-ibig. Nag-aalab. Naglalagablab. At yan, si Jesus sa atin. Lagi siyang nagbibigay ng init. Hindi siya malamig. Kapag ikaw ay humihingi, lumalapit. Kapag ikaw ay dumadaing, nagdadasal, nagbibigay ang Diyos ng kakaibang pakiramdam. At yun yung init na binibigay niya. Hindi siya bingi. Hindi siya walang pakialam. Hindi siya malamig. Dahil si Jesus, nagbibigay ng init. Mga kapatid, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Isang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga nadidiliman at nagbibigay ng init sa mga nanlalamig. Amen? Amen.